Jean Paulus, isang 35 years old. Iniwan niya ang kanyang asawa at 3 anak upang sumama sa bago niyang nakilala online. Iniwan niya ang kanyang mag-ina na nahihirapan sa pananalapi habang siya ay nagsimula ng isang bagong buhay kasama ang isang 21 years old na DJ na mula sa Colombia. Habang ang kanyang pamilyang naiwan ay naghihirap, naglibot ni Jean ang mundo kasama ang kanyang bagong minamahal at pinagyayabang pa sa Twitter ang patungkol sa babaeng taga-Colombia na inimbitahan niya sa isang bakasyon bago pa man siya makilala. Ang tweet na ito ay naipost pa noong December 2022 at makalipas ang mahigit 1 buwan, nakuhanan ng surveillance footage si Jean na sinusubukang itapon ang walang buhay na katawan ng kanyang kasintahan at pagkatapos ay sinusubukang tumakas sa bansa. Ito ay isang nakakagulat na kaso ni Jean Paulus. Si Jean Paulus ay ipinanganak noong 1988 sa Franklin, Wisconsin. Pinakasalan niya ang kanyang high school sweetheart na si Ashley noong 2009 at nagkaroon ng 3 magagandang anak ang mag-asawa. May tuturing na perpektong pamilya ang pagsasama ni na Jean at Ashley. Ngunit noong taong 2016, nakaranas ng mapangwasak na dagok ang pagsasama ng masayang pamilya. Ang kanilang panganay na anak na lalaki na 4 na taong gulang pa lamang noong panahong iyon ay na-diagnose na may napakabihirang uri ng kanser na nakakaapekto lamang sa 350 katao taon-taon. Si Jean at Ashley ay walang pagod na tinaguyod ang gamutan para sa kanilang anak. Patuloy na nakikipaglaban para sa maaprubahan ng FBI sa isang promising na bagong panggamot at nagrarally upang makuha ng suporta galing sa komunidad upang makalikom ng $60,000 para sa mga medikal na bayarin. Noong 2017, pagkatapos ng 13 nakakapagod na oras sa operasyon para alisin ang 150 tumor, ang matapang na batang lalaki ng Polo ay lumabas na cancer-free. Umalingaw-ngaw sa buong bansa ang kanyang inspirational journey at naimbitahan ang pamilya at pinarangalan na panauhin ng Speaker of the House para sa State of the Nation Address ng Presidente noong 2018. Doon, pinarangalan ng pamilya dahil sa kanilang lakas, pag-asa at tiyaga sa harap ng mga nakakatakot na pagsubok. Sila ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa maraming mga mag-asawa sa buong Amerika. Ngunit, hindi lubos maisip ang mga kalunos-lunos na kaguluhan na masasangkot sa pamilyang Paulu. Ang hindi alam ng marami na sa likod ng mga saradong pinto ay malayo sa perpekto ang kasal ng Paulus. Ang mapang-abuso at pagkontrol ng kalikasan ni Jean ay nagdulot ng pinsala kay Ashley. Noong 2021, pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay sa takot, sa wakas ay nag-file siya ng diborsyo. Bago pa man natapos ang diborsyo, inilipat ni Jean ang buong ari-arian ng pamilya sa isang offshore trust na walang iniwan kina Ashley at sa mga bata. Kanyang inabandon na silang lahat at sa lalong madaling panahon, nagsimulang mamuhay sa mataas na antas at siya'y nagta-travel sa iba't ibang European countries kabilang ang Cyprus, Turkey at Ukraine, bago itong magdesisyon na manirahan sa Texas. Si Jean ay ganap ding umalis sa buhay ng kanyang mga anak. Hindi na ito nagpaparamdam pa o nakipagkita ng personal sa kanyang mga anak simula nang ito'y umalis sa Wisconsin. Noong Enero 2021, tumanggi rin siyang magbayad ng anumang sustento sa mga bata sa kabila ng pag-uutos sa kanya ng isang hukom na gawin iyon. Mabilis na naging magulo ang proseso ng diborsyo, kung saan sinasamantala ni Jean ang mga legal na batas sa pamamagitan ng pagdeklara sa kanyang sarili na isang soberanong mamamayan sa buong paglilitis. Nangangahulugan ito na siya mismo ay walang legal na bayad at kasabay nito, naging sanhi ng libu-libong dolyar na bayad sa abogado ng kanyang asawa. Ang hindi alam ng kanyang asawa noon,
na habang nagpapatuloy pa ang kanilang divorce proceedings, naka-move on na si Jan at may nakilala na bago. Noong April 2022, nakilala ni Jan ang 21 years old na si Valentina Trespalicious sa isang sikat na dating app na Tinder. Siya ay isang sikat na DJ na gumagawa ng sarili niyang pangalan sa larangan ng pag-DJ sa Colombia. Nagsimula siyang mag-DJ nung siya ay teenager pa lamang at pagsapit ng 21 years old, siya ay naging malaking bahagi ng nightlife club sa Bogota. Nagpakadalubhasa siya sa Latin dance music tulad ng reggaeton at garacha. Tumutugtog sa lahat ng nangungunang clubs sa Colombia at pinarangalan pa bilang Breakthrough DJ of the Year sa Colombia Dance Award noong 2019. Si Jan ay mabilis na hulog ng gusto para kay Valentina, kaya't bago pa man siya makilala ng personal, inimbitahan niya na ito sa isang all-expense-paid luxury vacation sa Cancun, Mexico. Dito ay mas nakilala ng dalawang isa't isa at nagdesisyon na maging opisyal ang kanilang relasyon. Ang sumunod ay isang jet-setting na relasyon kung saan si Jan ay gumagawa ng maraming biyahe sa Colombia na sunod-sunod sa isang buwan upang bisitahin si Valentina sa Bogota. Pinaulanan niya siya ng labis na lingguhang cash na regalo at hindi matukoy ang eksaktong mga halaga ng mga regalo. Ito ay malinaw na si Jan ay ganap na nabihag ang puso ng dalaga at ilang buwan lamang sa pakikipag-date ay nagpropose na ito ng kasal. Noong December 2022, nagbigay si Jan Paulus ng nakakagulat na tugon sa isang viral na prompt sa Twitter na humihiling sa user na ibahagi ang kanilang pinaka-nakakabaliw na kwento sa unang pagkikita ng kanilang mga kasintahan. Ayon sa tweet ni Jan, inimbitahan ng isang babaeng taga-Colombia na magbakasyon nang hindi siya pa nakikita. Ngayon ay ikakasal na kami. Nag-tweet si Jan noong December 17 kasama ang larawan ng kanyang kasintahang si Valentina Trespalicious. Noong panahong iyon, ang post ay nagpinta ng isang larawan na nakakainggit na modernong pag-iibigan na namumulaklak sa mga kontinente online. Ngunit, makalipas lamang ang isang buwan, ang fairy tale union na ito ay magwawakas sa nakakakilabot na wakas sa sariling mga kamay ni Jan. Dumating si Jan Paulus sa Bogota noong January 19, 2023. Ang plano ay manatili siya sa Colombia at simulan ang kanyang bagong buhay kasama si Valentina. Sinabi niya sa kanya na kumuha siya ng isang apartment sa sentral ng lungsod. Bagamat, sa kalaunan, ito'y nagbunyag na ito ay isang panandaliang rental lamang. Alas 8:53 ng gabi, makikita sa security footage si Jan ay nagpapagulong ng isang asul na maleta papasok sa apartment. Ang kaparehong maleta at si Valentina ay kasabay na makikita paglipas lamang ng 2 araw. Nang sumunod na mga araw ay pumunta si Jan sa bahay ng ina ni Valentina kung saan pinuntahan niya ito upang kunin ang lahat ng kanyang mga gamit upang makasama na niya ito. Ipinapakita sa larawan na ito ang sandali nang huminto si Jan sakay ng kanyang kulay gray na inuupahang sasakyan matapos magyakapan at magbigay ng mapusok na halik sa isa't isa. Pumunta ang dalawa at kinuha ang pag-aari ni Valentina mula sa bahay ng kanyang ina. Matapos i-load ang mga gamit ni Valentina, pumunta sila sa apartment ni Jan kung saan nakunan sila ng kamera na magkasamang pumasok sa gusali pagkalipas ng alas 7 ng gabi. Pagkatapos, gumugol sila ng 2 oras sa apartment ni Jan bago muling umalis ang magkasama bandang alas 9:46 ng gabi. May gig si Valentina ng gabing iyon at malapit lamang sa kanilang kinaroroonan at sinamahan naman siya ni Jan sa venue. Saglit silang bumalik bandang 1:54 AM, ngunit pagkatapos ay nakita silang umalis mula ng 3 AM upang bumalik sa venue. Kalaunan ay masayang nakauwi ang magkasintahan. Pagkalipas ng 5 AM at ayon sa mga record ng korte, ang kilos sa pagitan nila ay hindi kakaiba at tila nagkakasundo sila. Sa sumunod na araw, noong January 21, halos buong araw ginugol ni Jan at Valentina ang kanilang buong oras sa bahay para makabawi mula sa kanilang gala.
Umalis lang sila ng apartment para magtanghalian pero bumalik kaagad at nagkulong sa apartment buong maghapon at pagkatapos ng 10:43 ng gabi, nakunan ng kamera si Jan na umalis na mag-isa sa apartment. Hindi alam kung saan siya pupunta sa oras na iyon, ngunit makikita sa footage na tila nire-record siya ni Valentina gamit ang kanyang cellphone at kitang-kita sa kamera ang kanyang pagkadismaya. Kinaumagahan January 22, pagkalipas ng alas 10 ng umaga, nakunan ng security footage si Jan Paulus na tumatakbo at inilabas ang parehong malaking gray na maleta na ginamit nito nang dumating ito noong nakaraang araw. Ang maleta ay natatakpan na ng kulay gray na kumot. Ito ay dahil ang bag ay masyadong maliit upang pagsidlan sa katawan ni Valentina Trespalicious at ang kanyang ulo ay kitang-kita dahil nakalabas ito. Ginamit ni Paulus ang kumot para matakpan ang kanyang ulo. Makalipas lamang ang 4 na minuto, nahagip si Paulus ng kamera sa parking garage at nagpupumilit na ikarga ang mabigat na maleta sa trunk ng kanyang inuupahang kotse. Makikita sa video na pilit pinubuhat ni Paulus ang bag na nagpapatunay na mas mabigat na ito kaysa noong dumating siya. Pagkatapos ay umalis si Jan Paulus at nakuhanan siya ng mga kamera sa daan habang nagmamaneho sa inuupahang sasakyan sa direksyon ng Los Columbus neighborhood. Huminto si Paulus malapit sa isang dumpster sa lugar na ito at iniwan niya ang maleta na naglalaman ng katawan ni Valentina. Agad siyang nagmaneho uli patungo sa airport ng Bogota. Makikita sa camera footage ang pagdating niya sa airport bago siya sumakay ng eroplano at umalis ng bansa. Nang gabing iyon, isang homeless ang naghahalongkat ng basurahan sa Los Columbus neighborhood. Siya'y nakatagpo ng isang asul na maleta na nakalabas ang ulo na nakalagay mula dito. Agad siyang tumawag ng pulis at hindi nagtagal ito'y nakumpirma na ang bangkay ay si Valentina Trespalicious. Makikita sa kanyang katawan ng isang brutal na pag-atake na may malaking pasa sa kanyang leeg at matinding trauma sa ulo. Agad na nalaman ng pulisya kung sino ang kanilang pangunahing suspect at dahil alam nilang may hawak siyang pasaporte ng Amerika, alam nila na malaki ang posibilidad na magtatangka itong tumakas sa bansa. Ang mga pulis ng Colombia ay sumugod sa lugar ni Jan Paulus at tumungo sa airport upang pigilin ang kanyang pagtakas. Ngunit, pagdating nila sa airport, nalaman nilang nakatakas na siya ng bansa. Siya ay lumipad papunta sa lungsod ng Panama ng mas maaga sa araw na iyon. Ang mas nakakatakot ay nalaman ng pulisya na si Jan Paulus ay bumili ng 2 advance na tiket mula Panama patungo sa Turkey pagkatapos ay patungo sa Montenegro, isang bansa na walang kasunduan sa extradition sa Colombia. Dahil sa komplikadong sitwasyon, mabilis na nakipag-ugnayan ang mga otoridad ng Colombia sa mga kalapit na bansa na nagpapatupad ng batas sa Panama. Sila ay umaasa na mahaharang nila si Jan Paulus bago lumipad patungong Montenegro at tuluyang mawala sa kanilang kustidiya. Buti na lang at na-intercept ng mga pulis si Jan Paulus nang pasakay na siya sa flight niya galing Panama at inaresto siya ng mga pulis at pina-extradite pabalik sa Colombia. Sa kabila ng matibay na ebidensya laban sa kanya, matibay na pinapanatili ni Paulus ang kanyang pagka-inosente at umabot pa sa punto na inakusahan ni Jan Paulus ang patay na kartel ng Medellin sa Colombia na dating pinamumunuan ng kilalang boss ng mga gang na si Pablo Escobar. Ngunit hindi pinaniwalaan ng pulis ang kanyang kwento at kinasuhan nila si Jan Paulus ng krimen ng femicide. Lumalabas na tulad ng dati niyang asawa, si Jan ay abusado at napaka-controlling din kay Valentina. Chine-check niya ang kanyang social media at dinidiktahan kung sino ang kakausapin niya at kumuha ng private investigator para sundan siya kapag wala siya sa bansa. Sinabi ng taga-usig na noong gabi ng pagpatay ay nagkaroon ng pagtatalo sa bagitan ng magkasintahan. Sinimula ni Jan na saktan physically si Valentina. Kitang-kita ito sa dami ng mga pasa sa kanyang katawan.
Sa huli ay sinakal niya ito na naging dahilan ng pagkamatay nito. Pagkatapos ay itinupin niya ang kanyang katawan sa maleta at itinapon ito upang itago ang krimen ng kanyang ginawa at tumakas ng bansa. Siya ay ginasuhan ng femicide na may sentensya ng 40 taon sa Colombia. Ang femicide ay pinapataw sa mga taong pumatay ng isang babae na walang kalaban-laban dahil sa kanilang kasarian. Sinubukan ni John Paulus na samantalahin ang teknikalidad na ito upang maiwasan ang pagkakasala. Sinabi niya na walang translator na dumalo sa pag-aresto sa kanya bilang isang Amerikano at hindi niya naintindihan ang kaso ng femicide. Pinabulaanan ito ng mga taga-usig sapagkat buo nilang ipinaliwanag ang mga charges at naunawaan ito ni John Paulus. Pag siya'y hahatulan ng hukuman, hihilingin ng taga-usig sa korte na hatulan si John Paulus ng pinakamababang termino ng pagkabilanggo na 40 taon sa likod ng mga rehas na bakal. Samantala, napanatili ni Paulus ang kanyang pagkainosente sa lahat ng kasong isinampa sa kanya at nag-plead ng not guilty sa paglilitis. Sa ngayon, kasalukuyang nagpapatuloy ang paglilitis at inaasahang magtatapos sa mga darating na buwan. I-update na lamang po namin kayo sa resulta ng paglilitis sa susunod na mga buwan. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig.